Sa mundong magulo't malungkot, Sa panahong ika'y litot, nangangailangan ng tulong, Paano kung ang unang tatakbuhan mo ay hindi nabuo? Welcome to our social experiment where we explore the power of human connection and kindness. Today we're touching on a theme that resonates deeply with many, the sense of belonging and the need for warmth and compassion in times of hardship. Imagine walking through your day, feeling isolated, with the weight of being part of a broken family heavy on your shoulders. In such moments, the simplest act of kindness, like a warm hug, can make an immeasurable difference. Join us as we witness the beauty of empathy and the strength of the human spirit, as strangers open their hearts to someone who just needs a warm embrace. Let's see how a small gesture of love can bridge the gap between strangers and bring a sense of belonging to those who feel alone. Prepare to be moved by the genuine acts of kindness that unfold in this heartfelt social experiment. Maaari po ba namin tanongin sa inyo kung bakit kunin natin kaya kasi kasamahan namin? Kami, kapag nakikita kami nag-iisa lang sa doon, tapos may gano'n, and rare lang yun dito, kaya thank you po. Ano po yung naramdaman niyo nung nakita niyo po na nandun siya nag-iisa, then ganun po yung situation niya? Sa akin kasi po doon pumapasok yung empathy na kahit hindi kami broken family. And makita ko lang siya na alam ko kung nasa mall, syempre yung mga times na dito tayo, nalilibang lang tayo na pwedeng nakikita ko siya nakangiti. Pero pag uwi niya, syempre hindi na siya nalilibang. Ngayon nga, dahil sa sitwasyon niya. Kaya parang kahit na yun na lang yung magagawa or mamimigay namin, as in bare minimum lang. Wala namang anything or mangyayari sa amin. And parang ma-satisfy kasi kami sa ginawa namin. Maraming salamat po. So, hello po ate. Itong ginawa po namin ng social experiment is project po namin siya sa values. Then, gusto lang po namin malaman kung bakit nyo po naisipan nyo po na yakapin yung kasamahan namin the way na ginagawa nyo po yung ganon. Okay, yung sa akin, kaya ko siya ginawa kasi may kaibigan akong ganon na nangyari, and then parang nafe-feel ko rin yun, so kaya ginawa ko yan. Yan.
Sa akin naman, kaya ako hinag si Kuya kasi I'm a mom already. Tapos, I'm a single mom also. Galing din yung mga anak ko. Kami sa broken family. Nafe-feel ko as a mother yung nararamdaman niya. A simple hug, alam ko makakatulong to is yung nararamdaman ni Kuya ko. Ay, maraming salamat po sa binigay niyo simpatya po sa kaibigan namin. Maraming salamat din po kasi naging part po kayo ng project namin. And ito po yung successful na project na nagawa namin kasi ang dami po talagang lumapit para i-hug siya. Kumbaga unang part na ginawa namin din, biglang may lumapit ng ganun kadami. Kaya maraming salamat po. Ibig sabihin po yan is may paki po kayo sa kapwa nyo, lalong-lalo na po kung nakikita nyo yung ganung situation niya. Maraming salamat po. Thank you. Pwede po bang pa-picture po? So, hello po kuya. Kayo po yung unang lumapit po sa kaibigan namin kanina. And gusto lang po namin malaman kung bakit niyo po binigyan ng sympathy po yung kaibigan namin na nag-iisa po siya doon sa Correa po na yon. Actually, tawag dito, alam ko yung pakiramdam ng mag-isa. Kaya, nung nakita ko yung poster niya, ramdaman ko yung position niya na broken. Kaya, di ako nag-hesitate na yakapin siya kasi alam ko kahit sa konting pagyakap mula sa kanya, I know na may bisa yung nararamdaman ng sakit. Maraming salamat po sa binigay niyo. Ibig sabihin po niyan is may paki po kayo sa nararamdaman niyo, lalong-lalo na po sa mga taong nasa paligid po ninyo. Then, pwede po ba kami pa-picture? Hirap po. Thank you. Yeah. Tatanong lang po ako, bakit ka po naisipan na yakapin at yung pansisit? Nararamdaman ko po kasi yung bilang broken family din po kasi parang alam ko po yung hirap na na walang pamilya na gumagabay sa'yo, ganun. So parang may same, parang nagkaroon ako ng empathy, parang may same kami na Yes. parang same kami. So ayun, na hug lang naman yung kailangan kung ako nga, parang gusto pa ng ibang parang gusto pa ng kuya. iba pa eh. Pero si Kuya, hug lang yung gusto niya. Saya naman. Salamat po.
pambigyan ng pansin po yung kasamaan po namin. Kasi marami na rin akong kaibigan na katulad, halimbawa kung totaling katulad niya na broken family, marami akong friend na gano'n. So bilang kaibigan din, nag-advise talaga ako sa kanila, nagsasuggest ako, kayanin nila, walang araw maano din naman nila sa sarili nila. So, ibig sabihin lang po niyan is, may paki po kayo pagdating po, lalo na po sa mga nakapaligid po sa Yes inyo. po, lagi po akong aware sa mga tao kasi hindi naman palagi yung tao kaya mag-isa or kaya mamuhay ng ano lang na basta ganun. Siyempre, naawa din ako sa mga tao. Oh, naiiyak si Kuya. Napaka mahal niya sa kapwa niya tao. Sana all. So, Kuya, maraming salamat po at naging part ka po ng project namin. This is my reaction based on our social experiment. Nung una, hindi namin akalain na may magbibigay ng hug. At nakaka-heartwarming na hindi lang sila nagbigay ng hug, they even give motivation dun sa taong broken family. At nung nag-interview kami, kitang-kita mo sa mga mata nila na yung sincerity na may parating dun sa tao na laban lang sa buhay. At nakakatuwa na may mga tao pala talagang dadamayan ka at makaka-relate sa ganitong bagay. And kahit na sa simpleng hug, they were willing to give it to you despite the fact na they were a total stranger para lang malaman mo na hindi ka nag-iisa, huwag kang sumuko at laban lang sa buhay. Ito po yung reflection ko sa nagawa naming social experiment. Nag-start na tumayo si Roel, which is yung may hawak ng banner. Unexpected sa akin yung biglang may lumapit, as in sunod-sunod na taong lumapit para magbigay ng warm sa isa naming member na si Roel. Like halo-halo yung emotion na naramdaman namin during that time. And nung in-interview ko sila, isa-isa, may iba't iba silang reason kung bakit nila ginawa yon. And I love their mindset kasi hindi sila galing sa broken family pero pinapahalagahan nila yung taong nakaranas nun. At base sa mga sagot nila, hindi nila naranasan yung ganong problema. Ba't kasi ayun yung naranasan ng mga naging kaibigan nila. And sila yung naging witness nun. Kaya kahit sa simpleng pagpaya and hug lang, alam nilang may iibsan yung lungkot ng nararamdaman ng taong nakaranas ng broken family. And it's true na nag-iibang perspective sa buhay ng mga taong nasa broken family kasi galing sila sa toxic environment at pwede sila makaranas ng depression and anxiety at pwede nila madala yun sa araw-araw na buhay nila. But dahil may pakialam yung mga tao na nagbigay ng warm hug, ibig sabihin lang nun, pinapalagahan nila yung buhay ng taong yun kasi hindi naman nila alam yung tumatakbo sa isip ng nasa broken family. And ang swerte ng mga kaibigan nila kuya and ate na nagbigay ng warm hug kasi willing silang maging sandalan. Yun lang. Ko about sa social experiment po namin nung ginawa po namin na dun sa tropical. So ayun po, medyo kinakabahan po ako nung una kasi nga social experiment po yun. So madami po taong naglalakad sa mga kalye. So tinatry po namin nung yun social experiment po namin na broken family. Then nung ako po yung gumaganap nun, so yung experience ko doon is, yung reactions ko doon is medyo, kinakabahan. Nagpapanggap pa akong malungkot, nagpapanggap pa ako ng broken family. So that time, meron pong pumasok na, meron pong lumapit sa akin na isang guy na biglang binigyan niya ako ng isang yakap, tapos binigyan din niya ako ng motivations, like binigyan niya ako ng salita na kaya mo yan, lumaban ka. So ayun, parang na-attach yung sarili ko dahil sa sinabi niya, kaya ayun, parang napapaiyak pa ako that time. So ayun lang, as long as mas yun, medyo masaya po ako nung nakuha yung binigyan niya ako ng isang motivation na masarap sa tenga, masarap pakinggan sa tenga. So, ayun lang po yung reactions ko about sa social experiment po namin.